Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Miel. 2 taon na ang nakakalipas simula nang mapakinggan ko kayo sa podcast. Natapos ko na nga ang lahat ng episodes ninyo at dahil marami akong natutunan, naisip ko din na sumulat at humingi ng payo. Lumaki akong sanay sa maraming tao. Palakaibigan kasi si nanay kaya madalas may bisita sa bahay. Ka-churchmates, kamag-anak at kung sino-sinong kaibigan. Minsan sa bahay panandali ang tumitira yung mga kamag-anak namin galing probinsya. Kahit nga yung best friend ko, nakitira din sa amin minsan. Natahimik ang bahay namin nang maghiwalay ang mga magulang ko. Umuwi naman si mama 1 beses 1 buwan at nasa amin ang 2 to 3 days. Tinataon niya lang na wala si Papa, na noon na may nagsistay in sa trabaho at lingguhan na lang kung umuwi. May trabaho na din ang kuya ko kaya madalas ako na lang at ang aso ang naiiwan sa bahay. Nagka-boyfriend po ako pagdating ng senior high. 2 taon na kami nang mahuli kong may babae sa mismong bahay nila. Sinubukan ko pang magpakamartir pero hindi ko din kinaya kaya bumitaw ako. Broken-hearted pa ako nang malaman ko na yung pinsan ko na pinagkakatiwalaan ko ng lahat ng sikreto ko, sinabi lahat sa nanay ko. Lalo tuloy nagkaroon ng lamat ang relasyon namin ng nanay. Yung best friend ko, biglang nag-asawa. Hindi ko alam kung anong dahilan pero lahat ng mga taong malalapit sa akin, lumalayo, umaalis, nawawala sa buhay ko. Simula noon, nawala na ako ng ganang makisalamuha sa iba. Pakiramdam ko kapag napapalapit ako, lolokohin o di kaya iiwan din ako. Natatakot naman akong maiwan ulit sa ere. Tama po ba ako tambalan? Tama po ba nataasan ko yung wall ko pagdating sa ibang tao? Tama lang po ba na wag ako magtiwala agad sa iba at umiwas na lang bago nila ako iwan? Salamat po sa inyong payo, ang inyong tambalanista, Miel. Hi sa'yo, Miel. Itanong natin lahat ng mga tanong mo kay Chris Chuper. Kasi ako kasi yung tipo ng taong hindi masyadong naglalagay ng walls eh. Mm-hmm. So, madali ano ako. Ba yung wall na sinasabi Hindi, niya? madali ako Pader ba to? Oo, pader. Pader, invisible wall. In this invisible wall. Alam niyo pa po yung kantang yun? 80s. Okay, anyways. So, hindi ako mahilig maglagay ng wall. Medyo madali ako mag-open up sa ibang tao. Madali din naman, I think, akong kausapin. So, wala masyadong walls. Kaya hindi ako masyadong relate sa walling. Walling lang alam ko. Yung drama-dramang walling. Yan Kabisadong lang. kabisado ni partner. Oo, dahil alam mo na, dramatista, gano'n. Hindi ko nga alam kung ba't hindi ako kinukuha sa Dear Love. Hindi dramatista ng taon to, dramatista ng dekada. Correct. Of the new millennium. Ganon.
Oo. So, kaya hindi ako masyadong kasi siguro kung meron akong wall na ginawa dati nung parang yung bago ko na-meet yung pinakasalan ko na now, yung parang bigla ko naisip na, lahat na lang talaga ng lalaki lolokohin ako kasi hanggang sa kahuli-hulihan naloko po ako eh. Pero saglit lang. Nung nakakita rin ulit ako ng pogi, they go, love tayo ulit. Ganon. Hindi pwedeng mapagod na umibig ulit kahit correct. niloko ng maraming beses. Parang ganun, parang nagkaroon ng kaunting phobia pero ilang weeks lang yung phobia. Hindi na panindigan. Hindi na panindigan. Hindi kinaya. Pagkatapos nun, huwag na tayong ganyan. Mahilig naman tayong umibig. Kaya, ang tanongin natin ay si partner, si Chris Chuper, na hindi mahilig sa walling, pero maraming walls. Yan, Tinalo ko pa yung Great Wall of China. Kasi sa taas ng wall ko. Ang tawag, sinabi mo sa sarili mo, partner, hindi ka Introvert. basta, hindi lang introvert, yung, yung parang may feeling ka na yung tao, mapagduda po siya. Yan, diba? cynical akong tao. Inverter ako. Inverter ka? Okay, sige. Ayaw mo ng introvert, inverter na inverter lang. ka na lang. Sige. Diba? Mas common yan. Ganon. No? Totoo yun, cynical ako sa maraming tao. Meaning, I'm not too trusting. Hindi talaga ako madaling nagtitiwala sa mga tao. Mapagduda ako sa madaling salita. And for me, most of the time, I find it very beneficial. Hindi ako nasasaktan sa mga ginagawa ng tao kasi meron nga akong wall. Kumbaga hindi ako nag-establish kaagad ng attachment sa tao. Kasi pag nag-establish ka agad ng attachment sa tao, darating talaga yung time, sadya or hindi sadya, aalis sila, sasaktan ka nila, ibibetray ka nila. So never ka bang nag-put down ng wall to anyone? Depende. Oo. Sa ngayon wala akong maisip pero feeling ko sa akin lang, this is something very favorable to me. Para sa'yo. Oo, yung maglagay ka talaga ng wall. Kesa naman yung kumbaga parang ito ay yung invisible defense mechanism. Invisible shield. Kumbaga ito yung antibiotic mo, parang gano'n. Hindi parang gano'n, 'di ba? May sarili akong vaccine na pagka kinagat ako ng asong may rabies, hindi ako masyadong matataranta kasi feeling ko protected ako. Parang gano'n. With that invisible shield. So would you suggest na gano'n na lang din ang gawin ni Miel? Depende sa personality mo kasi may mga taong pwedeng gawin yan pero hindi kayang panindigan. Like me. Oh. Ilang linggo lang tinagal ng nagka-phobia ako sa mga lalaki. Ayoko nang magmahal. Hindi na pwede, hindi na ako magtitiwala kanino man pero nakakita lang ng pogi, naglaway na. 3.5 weeks later, tumaba po ako. Bakit? Kinain ko po lahat ng sinabi ko. Nakakalurke. Kasi kung hindi mo lang din kayang panindigan, wag na lang. Kasi ikaw din yung mahihirapan. Ikaw din mismo yung madidisappoint sa sarili mong aksyon. Diba? So, depende yan sa personality mo. Try mo ring i-assess. Baka naman nag-overthink ka lang. Maaaring hindi ka naman talaga iniwanan ng maraming tao eh. Feeling mo lang yan. Kung may umalis na 2 o 3, nandiyan pa yung 10, hindi mo lang pinansin. Feeling ko nga ang dami niyang iniisip, yung mga pinsan niya. Parang yung habang binabasa ko nga yung kwento, iniisip ko na kagad, ano ba yung alin bang problema yung gusto nating atakihin dito? Yun yung nasa utak ko agad. Kasi yung bang pag-alis ni nanay, yung bang weekly lang umuwi si tatay, yung bang best friend mo na splinok yung mga sikreto mo kay nanay, yung bang pinsan mo na nakatira sa, ang daming or parang in-establish niya lang yung mga characters na yun to prove na meron silang ginawa to hurt you. Okay. Well, ang gusto lang naming sabihin, this will not be the last time na masasaktan ka. Correct. Yun talaga yun. So kung mahinang nila lang at hindi magpapakatibay, lagi na lang, lulukuhin nila ako lahat. Ganyan na. Walang mangyayari sa'yo. Hindi malulungkot ka talaga. Feeling mo kawawa ka. Correct. Feeling mo lagi kang iniiwan. Kasi yung mga nakita mo, yung mga na-experience mo, for me, this normally happens. Diba? Yung nangyayari betrayal. Talaga. Kasi may mga tao talaga hindi man nila sadya. Diba? Masasaktan tayo eh. Na parang, umalis siya ng ganun. May dahilan naman yung pag-alis niya. Diba? Hindi kanya laging ipaprioritize. Yung sinabi niya nga, promise, hindi ka iiwan, umalis din. Kasi, nalungkot yung mga pinagpromisan ngayon, tapos iniwan.
Ba't ka tumatawa? Grabe ka. Ganyan ang katindi yung wall mo. Na natatawa ka sa kanila. Ganon. Bigla nag-ano siya. Bigla nag-emote. Parang, ako yun na. Oo nga, no? Oo, ako yun na. Nag-promise siya sa akin, di niya ako iiwan. Tapos iniwan niya rin ako. Yun na-imagine ko kasi yung transition ng mukha nila, nakangiti Oo, kanina. correct. Di ba Tapos bigla natatawa? Oo, naalala correct. nila, nalulungkot na sila ngayon. Hindi yun na-imagine ko. Parang, kanina si Miel lang yung usapan, bakit ako na yung tinira? Bakit ako na yung bakit ako na yung topic tambalan? Ganon. Kasi nga, sabi nga ni partner, it's normal. Mangyayari talaga yan. And kaya ka nasasaktan, nasasaktan ka kasi these are people that you love. Yes. Oo, hindi ka naman May expectation ka kasi. Correct, hindi ka naman masasaktan kung halimbawa wala lang yan, mga one time, two times mo lang na encounter o kaya wala lang sila sa buhay mo, hindi ka maapektuhan masyado niya, kaya lang mahal mo eh. Totoo. Nag-invest ka ng feelings, emotions, ganyan, nag-trust ka, ganun. Alam nyo, ako, ang tingin ko talaga, lahat tayo aalis eh. Lahat ng mga nakakasalamuhan natin lahat dito. Ng mga together aalis. ngayon. Lahat ng mga Nag-walling din. Lahat ng mga jowang masaya ngayon. Nalungkot. Kasi na-realize yung katotohanan na pwede talagang may umalis in whatever form, Yes. ha? 'Di ba? Pwedeng umalis kasi may third party, umalis kasi nag-fall out of love. Umalis kasi magiging OFW. Correct, totoo. Umalis kasi may pupuntahan lang sa Pasig. Tama, 'di ba? Akala mo forever kayo? Hindi. Aalis din yan. Magiinuman yan sa Pasay mamaya. Iiwanan ka rin niya. Truth. Hindi 24 hours lagi kayong magkasama. Hindi, ang worst pa, isa sa mga pwedeng umalis kasi kailangan Because of ng death. kukunin na kagad, nasa kabilang buhay na, 'di ba? So, meron at merong aalis talaga. Totoo yun. It will happen. Ganun. Kaya nga lagi natin sinasabi, i-enjoy mo yung presence niya kasi pasasaan pa hindi tayo sure. 'Di ba? Kaya nga yung everyday na kasama natin yung ating loved ones, i-express natin yung nararamdaman. Maximize natin yung day natin with that person kasi anything can happen. Totoo, sa isang Totoo iglap yun. pwede siyang mawala. Sa anumang dahilan. Sa anumang dahilan, Kung 'di may ba? kahit yung kasimple-simple hanga, aalis lang yan kasi may lakad sila ng tropa mamaya. 'Di ba? Form of pag-alis din yun eh. Mabababaw lang pero yung sinasabi din natin, yung worst dito, Yung mga umalis talagang because of death. Ito yung mga wala ng balikan. Yun. Yun mangyayari at mangyayari. So kailangan lang tibayan mo yung sarili mo. Kung para tama nga si partner, it depends on your personality, 'di ba? Kung kaya mong kasi sabi nga ni partner, it's beneficial for him. And I think also na pwede kasi ako madali ako umiyak kasi nasasaktan lagi ako sa lahat ng bagay. Kasi Kaya may lagi kang may attachment. Oo. Ako, I can let go of attachment ikaw ganun. easily. Oo. So Oo. parang in a way nga, it's both a strength and a weakness. For me kasi strength siya. Kasi hindi ka ganun eh. Parang hindi ganun yung masasaktan. Kaya ako partner, hindi na ako nanonood ng K-drama. Kasi Na-attach ka. na-attach ako sa Hindi ka naman bida. kasali doon. Totoo, na-attach talaga ako dun sa leading man. Na parang, basta nakaka-attach siya. Ganun. Well, lahat ng mga nanonood ng K-drama, they can relate to this. Diba? So, ako, ayoko na ng ganung attachment na hindi na ako nakaka-work. Alam mo yun? Yung mga ganon. So, kailangan mo lang ibalanse yon. Kasi kung halimbawa, Miel, katulad mo, ako na mahilig magmahal, open sa mga tao, ganyan. Pwede, yung mga walls, pwede naman talagang i-establish yan para lang for your protection, 'di ba? Yung pwede namang gawin. Pwede mo ring gawin yung kay partner na talagang may wall ako sa lahat. Lahat ng mga taong posibleng lumapit sa buhay ko, pwede akong saktan neto. Kaya mag-wall na ako lahat. So what is your personality? Saan ka doon? Depende sa iyo. Oo. Ikaw ang makakasagot niyan. Yung simpleng idea na kunyari meron kang alagang aso ngayon. Syempre ayaw Ayun mo pala partner, kasi bilang dog lover, animal lover, wala ka bang ganong attachment sa meron. dogs? Oo. May Emotionally wall. attached sa aso. Kaya lang ready akong tanggapin na mawawala din siya in time. 'Di ba? Ganon kasi Yung mga asong alaga mo ngayon, nakikinig ngayon. Nagtampo na sila. Kanina tumatahol sila dahil naririnig Hindi na sila excited na umuwi ako mamaya.
Ayaw na kasi ready mo silang i-let go. Yan din yung rason kung bakit ayoko na ng pet sana eh. Yun na din, kasi naranasan ko nang maging attached sa isang pet. Ang sakit talaga Oo sa naman. puso. Masakit yun. Ako, Oo. pagdadaanan ko rin yun, for sure, na talagang malulungkot. Kahit naman sino eh. Kumbaga, hindi lang sa hayop, pati sa mga tao. Kunyari, meron akong pinaglaanan ng panahon, ng oras at ng pagmamahal. Tapos sumalis yung taong yun. Siyempre, mas asaktan din ako. Kaya lang, mas madali ko na siyang mamamanage ngayon kasi alam ko sa isip ko, alam ko sa sarili ko na darating talaga yung pagkakataong yun. At yun na nga, di ba? So, madali ko siyang matatanggap. Madali ako makaka-move forward. Kumpara sa isang sitwasyon na parang hanggang ngayon hindi mo pa rin natatanggap, hindi ba't ang tagal mag-move on? Yan. Di ba? Yun yung sinasabi natin. Pag nasa isip mo na siya, yung pag-alis ng isang tao, yung idea o yung quotation that people come and go, kapag nagpaikot-ikot lang siya sa isip mo, mas madali yung acceptance. If the time comes that these people will go. 'Di ba? Pag hindi sumasagi sa isip mo 'yon, na gagawa ka pa rin ng paraan, hindi baka naman may chance pa, mas mahihirapan ka mag-move forward. Mas mahihirapan ka mag-move on. Again, this will all depend on your personality. That's diba? true. Diba? Pero I think whatever it is, putting up a wall or not putting up a wall, magwo-walling, 'di ba? Wall climbing, lahat na, 'di ba? Wallpaper. Oo, correct. 'Di ba? Ang pinaka-importante lang talaga is to enjoy, maximize your experience every time with people around you. Correct, Ako correct. dun ko na lang gustong i-pick up kasi depende nga sa personalidad eh. Kung gusto mo mag-wall at to protect yourself, edi ikaw yan. Kung ayaw mo, edi wag. Basta ang mahalaga dito, wall or not, i-maximize natin yung presence ng mga tao sa buhay natin. Habang nandyan pa. Habang nandyan. Totoo Kasi yun. hindi naman po sa nananakot. Ano namang assurance hindi ko malulunok yung mic ngayon, di ba? At malagutan na talaga ako ng hininga. Di ba? Walang assurance eh. Yung taong gustong-gusto mong kasama ngayon, maaaring mamaya wala na. Correct. Diba? For whatever reason, not Correct. necessarily kukunin kagad ni Lord, 'di ba? So, Totoo yun. At yun ang katotohanan, correct. So, appreciate and appreciate. I-shoutout ko lang partner si Dr. Katrina Asuncion of Skinny Bay Aesthetic. Hi, Doc. Minsan lang to na katutok na eksaktong nasa radyo tayo. Hello, Doc. And hi kay Doc Pao of Skinny Bay Aesthetic and Wellness. So, ikaw kabisyo ha? Carry mo yan. Yan, laban Diba? lang. Laban lang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Yun. Ikaw ba sa yan? Pero totoo talaga yung... Actually, kapag iniisip mo nga na pwede at posibleng mawala ang isang tao anytime, feeling ko... Mas madali yung acceptance. Oo, yun din. Mas madali ang acceptance. Plus, yun nga, mas mamahalin mo siya today. Kasi today or this moment. Ganun. Tsaka mas may iwasan ko yung feeling ko yung drama. Kapag Hindi mo gagawing lahat issue. Kapag ka, kunyari, okay, ganun talaga, aalis. ganun talaga eh. Ito na yung time na need niyang umalis. Dapat kong tanggapin yun. So, no drama. So, ibig Diba? sabihin, wala kang pagpigil? Walang pigil na magaganap for you? Hindi, kung talagang may rason naman yung pag-alis niya, bakit ko siya pipigilan? It's always, their choice. Hindi, kung halimbawa, papakyut lang gano'n. Parang, lang, lang to drama. Kung halimbawa, papilit lang Kung pala. drama lang yun, wala akong gagawin. Ba't nagdadrama ka? Napaka-nito ni partner. Hindi, syempre, kunyari, drama lang, partner. Ganon. I do not deal with drama. Ganun. Yun. So, kasi di ba ganun, kunyari pag may nagdadrama sa harap ko, I don't deal ayaw with niya. you. Ayaw niya nga Alis nang talaga nagdadrama ako. eh. Oo, naalibadbaran siya sa drama. Kasi nga, that's his personality. 'Di ba? So, yun, Miel, babalik kami sa'yo. Ano ba yung personalidad mo? Correct. Kasi parang feeling ko, hindi to yung ma-wall na tao eh. Nagkataon lang talaga na, minsan kasi ganun ang buhay. Bakit kung kailan nadukutan ako, saka rin ako ninakawan? Saka rin ako nawala ng trabaho. Di ba? Yung parang, totoo ba? Sunod-sunod yung kamalasan. So, baka nandyan ka lang sa moment na yan. Yung parang, Pwede. yung nagkataon lang, inaalat ka. Iligo mo yan ng iodized salt, Himalayan salt, Yan. rock salt, kung ano man. Iodized salt. Correct, kahit ano. 'Di ba? Yun yung gagawin mo. Hindi maligo na asin, pero ginagawa ng iba yan. Pag naalibadbaran sila partner, pag parang feeling nila, dire-diretso yung kamalasan. Para umalis yung malas. Oo, Kasi naliligo sila. natural cleansing yung cleansing agent, salt, 'di ba? So, yun yung ginagawa nila. Pero yun nga, kailangan mo lang talaga ding tanggapin, Miel, that people come and go.
jobs come and go, careers Yes, yes. come and go, 'di ba? Totoo yun. Customers, clients come and go. Pera, 'di ba? Hinawakan mo na matagal tapos boom, na-scam, nawala. 'Di ba? Yung mga ganon, nangyayari kasi talaga 'yon. Or pwede mo rin tingnan na, yun nga hindi naman talaga sila nag-aalisan. For them, kailangan lang talaga nilang umalis muna. Not totally out of your life. Maaaring dyan sa sitwasyon lang na yan. Kasi nga, yung nanay mo, kasi gusto niya din maglibang. Diba? Wala naman siyang intention na ayoko na sa anak ko, iwanan ko na siya. Yes. Siyempre, may mga personal din sila. Parang may mga cravings din sila, may mga desires din sila na kailangan nilang i-fulfill sa mga sarili nila. For example, yung pagpunta ng mami mo kung saan, kasi masaya siya doon eh. Hindi naman ibig sabihin forever na siya nandun. Diba? Malay mo, nagliliwaliw lang, diba? Naghahanap ng bagong environment, pero babalik din yan in time. Diba? Ganun naman yun eh. Para isipin mo na lang para mga OFW, masakit yung pag-alis sila pero babalik din naman sila. Diba? Ganon. Tapos kakantahan sila ng kay tagal mo nang nawala, Babalik ka rin. Ganon. Ako nga partner Ganon hindi yun. ko in-expect ever that yung magkakaroon ako ng sibling who will actually decide to migrate outside of the country. Parang para sa akin unthinkable yun kasi dito tayo nakatira, ito yung ano natin, tsaka nakapag-establish sila dito. Pero hindi ibig sabihin nun, tinalikuran ka niya. Hindi. Diba? Talagang it's a decision that they just had to make as a family. Ganun lang. Think of it that way. Hindi ibig sabihin nun, tinalikuran ka ng mga tao sa paligid mo. Hindi naman. Kasi tiningnan mo lang siya sa aspetong feeling mo tinalikuran ka pero hindi naman talaga. Yung kwento ng pinsa mo na nispluk, maaring wala lang naman. It's a talk out of parang it's a heart to heart talk pero ang naging impression mo, nilaglag ka ng pinsan mo. Diba? So, maaaring tingnan mo siya sa ibang aspeto, sa ibang perspective, para hindi ka masaktan. Yes. Kasi may mga ganong instances grabe pinagkwentuhan nila ako. Oo, pinagkwentuhan ka nila, pero hindi ka naman nila inilaglag. Diba? Ang naging impression mo lang ilaglag ka kasi sikreto niyong dalawa yon. Yes. Pero kung tutuusin, wala. It's a heart-to-heart talk ka. Ganun lang. Tsaka for all you know, ang what she has in mind is more of syempre, dapat alam ng nanay niya, di ba? Oo. Or parang it's more really for concern, di ba? Yes, Yung ganun. yes. Baka lang, nireregla ka lang, hormonal, ganun. Nag-overthink ka lang din. Tsaka wag mo kung totoo man na nag-alisan sila, diba? Maraming taong pupunta sa buhay mo. Marami kang taong makikilala din na pahalagahan ka, mamahalin ka. So, it's not the end of everything. Yes. True, Lalu. Kung may umalis, may dadating. Ganun lang naman. Okey-dokes. Ha? Salamat mga tambalanista sa pagtutok. Oo nga, dami nyo nanonood. Naging 100 plus. O, di ba? Kaya itigil na natin to, charot. Diba? So, may gagawin pa tayo. Sabi ni Jeremy Bueno, di ba sabi nyo parati walang forever, di ba? So always keep that in mind, kaya i-cherish every moment na magkasama kayo, and when the time comes na alis sila, at least may good memories. Diba? Habang nandiyan, i-enjoy. Kung umalis man, edi ganun talaga, at least nakakuha kayo ng magandang memories together. Yun naman yung maganda. May na yun. Tsaka seasons change, people change, priorities change. Yes. Ang buong family ni Vuvip Lee de la Cruz, si Edward, Diane, and Adrian de la Cruz family. Ang init po dito sa Antipolo. Mabuti na lang tuwing nakikinig kami ng tambalan. Ang lamig ng boses niyo. Wow. Hi, Idol Chris. Habang tumatagal, napakagaling mo nang magpayo sa story ng Bornay. Introvert pa yarn. Si Idol Nicole, napakahusay magbasa ng story loud and clear. Love you, my idols. Thank you! Taga saan siya? Antipolo. Uy, taga Antipolo. Majini. Baka naman magpahinulugan taktak ka naman Oo dyan nga, para baka naman.
Makalanghap naman ng fresh air. Pakasuy ka naman. Ayan, no. Paano ka naman Our Lady of Good Voyage? No? Ayun, o siya, salamat na marami mga kabisyo sa pagtutok. Ingat po kayo. Stay hydrated mga kabisyo, ha? Bye-bye. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!